Isang magpapagalang araw ng Panginoon po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, February 22, 2026. Kinakamusta ko nga pala po ang mga kapatiran natin dyan sa Chapel of Worship Christian Faith Ministry. Kanina po natapos ang gawain natin dyan ng umaga sa Parkstone Estates sa Naik, Cavite. Tagumpay po natin na idaos ang gawain dyan. Sambayan po ng ating kapatid na Tatay Jimmy. Nawa ay napapanood po tayo ng mga ating kaibigan, mga kapanalig po natin dyan sa Parkstone Estates sa Naik. Ngayon din po sa ibang lugar, sa Ternate, sa Cavite. Dinadalangin ko po na nasa maayos yung kalagayan. Kanina po ay hindi po tayo nakapunta sa Maragondon International Baptist Church, bagamat kami po ay nag-usap patungkol sa aming gagawin sa joint evangelism sa aming lugar sa San Juan, kung saan nandun ang ating Chapel of Worship Christian Faith Ministry San Juan. Kami po ay nagkaroon ng fellowship kasama ang IBC Maragondon or International Baptist Church kanina. Napakasaya po na nagkakasama-sama po ang magkakapanalig, magkakaisa ng espiritu. Pinupuri ko po ang Panginoon sa buhay po nila, sa mga kapatiran po natin, sa pangunguna ni Pastor Marcelino de la Cruz dyan sa lugar na yan. Tunay nga po na mga kapatid natin dyan ay ginagamit ng Panginoon. Kanina nga po ay naglako rin po kami sa Ternate, naghatid po ng counseling sa nangangailangan ng counsel po dyan. So, anyone po na interested sa counseling po, I am encouraging you na lumapit po sa pwede niyo po ako PM or approach. I'm willing to help po sa abot na magagawa ko po sa pamagitan po ng Panginoon, sa kakayang binigay sa akin. I can help people po through biblical counseling po. Makakatulong po tayo sa pagpipray po natin ang mga taong nade-depressed o dumadaan sa matinding pagsubok ng buhay. Bagamat tayo naman hindi nakakaligtas sa depression, dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo naman po ay nakakahinga po ng maluwag po sa araw-araw natin problema sa buhay dahil meron tayong kinikilalang Diyos. Ganyan din po sa ating mga katrabaho sa PNP. Nakamusta ko rin po ang mga kabaro ko po na nanonood. Purihin po ang Panginoon Diyos sa buhay po natin. Nawa ang ating mga MBKs dyan, MBK program, katuwang po ang ating mga pastors, volunteer pastors. Patuloy po tayong iniingatan ng Panginoon sa pinagpipray po tayo ng ating mga kasama at ng ating mga volunteer pastors. Inakamusta ko nga pala si Pastor Jerry sa kanyang gawain dyan sa Ternate. Kaya din po si Pastor Harris sa kanyang gawain din sa San Juan po. Ngayon po ay dadako tayo sa Chapel of Worship virtual online service na ito or worship online. Tayo po ay mag-aawitan, kakanta, pupuriin po ang Panginoon. Ako po inyong samahan sa pagsamba natin sa Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Tayo po ay manalangin sa gabing ito. Dakilang Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka po namin dahil sa inyong kabutihan sa amin. Nalalaman ko po, Ama, na ang aming mga ginagawa sa mundo ay walang kabuluhan kung kayo ay wala sa buhay namin at hindi kayo kinikilala. Ilang Diyos, itinataas po namin ang dakilan niyong pangalan, niluluwalhati po namin ang inyong pagka-Diyos
tunay po, Ama, na ang buhay po namin to ay kulang pa na pambayad. Kulang pa ang buhay namin ito. Kung tutuusin, para lamang sambahin at luwalhatian yung dakilang pangalan sa walang hanggan. Tulungan niyo po ang bawat Kristiyano sa buong mundo. Ilalangin po namin ang Kristiyano sa buong mundo lalaganap. Tulungan po sila na makaiwas po sa kapangahamakan at nawa po ay ingatan po sila saan man sila naroon. Dinadalangin ko rin po ang mga kapatiran sa malalayo na hindi po naka-attend ng worship nito ay maabot ang programang ito. Ang mga Kristiyano na hindi pa nakakapakinig sa mga oras na ito sa unang araw na sa linggo ay maabot ng programang ito na sa gayon sila ay makapagsamba sa pamagitan ng online service na ito. Hindi po sa mga hindi pa mananampalataya, hayaan yung Panginoon na sila ay makapanood dito nang sa gayon po ay maging isa kami sa pananambahan. Dinadakilang po namin, Ama. Walang hanggan ng papuri namin sa inyo, Ama. Tulungan niyo po na maihiyag kayo at kami ay may tago. Tulungan niyo kami na magpatuloy sa inyo. Huwag kaming manahan sa sarili naming mga isipan. Patawarin kami sa aming mga pagkakasala sa isip, salita, sa gawa. At ibinabalik namin ang walang hanggang papuri, pasasalamat at pagdakila sa walang hanggan. Sa tanging ngalan po ng inyong anak na si Yesu Kristo, pagpasa walang hanggan. Amen. Tayo po ay dadako sa pananambahan ngayong unang araw na Sanlinggo, February 22, 2026. Kamusta po kayo, mga kapatid? At inaalala po natin na ngayon po ay ang pagkakataon nating alalahanin ang Panginoon sa ating mga buhay. Nawat hindi lamang tuwing araw ng linggo, sa tuwi-tuwi na tayo po ay nanalangin sa Espiritu, sa ating diwa. Kapalad po tayo kung tayo ay may nakakain, may sariling tahanan, maayos ang buhay natin pamilya, walang problema pinansyal. Mapalad po kayo kung gayon po kayo. May ibang tao nagdaranas ng problema sa mga oras na ito. May mga taong nagdaranas ng matinding pagsubok. Iba-iba po tayo ng karanasan sa buhay. Subalit, sa anumang pagkakataon, nasasaad sa banal na kasulatan, purihin natin, antakin na natin Diyos. Halina't purihin natin ang Panginoon sa pamagitan ng mga espiritual na awitin. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Maghanap po tayo ng awitin para sa Kanya. Huwag natin ng Panginoon sa himno Kristiyano. Just to get work done. A simple task turns into a time-consuming mess. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when troubling days are over, not a shadow, not a sign, well,
Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will that source of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. We all get to heaven. What a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. We all get to heaven. What a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. Nakaka-relate po tayo mga Kristiyano sa mga himnong awitin na ito. Purihin ang makapangyarihan Diyos sa buhay ng bawat isa. Sa pang-awitin, napakagandang purihin ng Panginoon. Ligaya natin kapag naiisip natin ang kadakilaan ng ating Diyos sa buhay. Purihin natin sa himno ang ating Diyos. Glory to Jesus. Siya lang ang ating tunay na kaibigan. Amen. Let us support. Please like, comment, and share po. I have read about in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. Sorrow is my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He is the lily of the valley, the bright and morning star. He is the fairest of 10,000 to my soul. He's all my grief has taken, and all my sorrows borne. In temptation He's that strong and mighty Thor. I have all for Him forsaken, and all my idols torn from my heart, and now I see His gift is far. And all that stamps me sore through Jesus. He's the gold. He's the lily of the valley. He's bright and morning star. He is the fairest of 10,000 to my soul.
He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do His blessed will. All apart about me, I've nothing now to fear. With His manna, He's my hungry soul shall fill. Sweeping up to glory to see His blessed face, where rivers of delights are ever flow. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Na 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 na. Na 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 na. Pinabati ko nga pala si ex-komunikado, kuya sa Tansa, Cavite. Pinakamusta ko nga pala si Nasir Burlongan dyan sa Tansa, Cavite, at ang ating mga manonood dyan, Ate Joan sa Palawan, ganyan din po si Sir Ronaldo Milay. Po, meron. Nandiyan po siya, nanonood din po. Salamat po sa view, sa panonood po ng programang ito. Isa pa pong awitin sa Panginoon. Lahat po tayo may kasiguraduhan kung tayo sa Panginoon. Ang kaligtasan natin ay sa Panginoon. Kung tayo tutulad sa isang bata na may pananampalataya. Sabi nga ng Panginoon, maging kagaya tayo ng bata sa pananampalataya. Jesus is mine. Oh, tears of glory divine, here of salvation, fortunes of God, Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song. My Savior all the day long. It's my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Missions, perfect delight. Drop to numbers on my side. Sending, bring from above. Mercy, whispers of love. My story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Savior, our Savior, draw near to God, full assurance of faith.
nations, all is at rest, and happy and blessed, and waiting, looking above, lost in His love. My story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, to my Savior. Imagine conducting every part of your research only on one platform. Meet Orion, Sa mo pong awiti sa Panginoon. high-powered research companion. With 170 million papers, 140,000 journals, and millions of patents, Orion gives you instant summaries, deep insight, and traceable references. Let us worship our Lord in our heart by our voices. Sing with us. Praise our Lord. Shine a brighter than day, and by faith we can see it afar. For the Father will wait over way to appear as a dwelling place there. The sweet by and by you'll meet on a beautiful shore. Sweet by and by meet on the beautiful shore. Beautiful shore. Lord, you songs of a blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not a sign for a blessing of rest. The sweet by and by we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by we shall meet on the beautiful shore. To our beautiful Father above, we will offer a tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessing that hallow our days. The sweet by and by on the beautiful shore, in the sweet by and by
shall meet on the beautiful shore. By and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, on a beautiful shore, on a beautiful shore. Praise God. Purihin ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen. I learned that I tried. Purihin natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Dako po tayo sa sermon, sa pagbabahagi po ng mga katuruan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa, pag-aaral ng Biblia. Tayo po'y manalangin, purihin natin ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Dakilang Diyos, dinadalangin po namin ang pag-aaral namin ng inyong banal na kasulatan. Kasihan ninyo nawa ang pag-aaral na ito. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong banal na kasulatan, sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu. Kasihan niyo nawa ang aming pag-aaral na ito. Gayon din po ang mga manonood na patuloy po nag-oobserba, patuloy po sila nagsusuri sa pananampalataya. Gamitin niyo lamang po ang inyong lingkod bilang kasangkapan, inyong layunin dito sa lupa. Tulungan niyo po kami maglingkod sa inyo ng taos puso, ang paglilingkod namin sa aming kapwa ng tao sa puso. Ilayo niyo kami sa kasamaan. Ilayo niyo kami sa aming pansariling kapakinabangan. Sa halip ay mailapit namin ang aming puso sa patuwiran, pag-aaral sa inyong kasulatan. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Hayaan niyo kaming lumapit sa inyo. At matuto kami magpakabanal dahil kayo ay banal. Sa inyo po ang kaluwalhatian at karangalan. Sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo po'y mag-aral ng mga karunungan nanggagaling po sa banal na kasulatan sa pamamagitan po ng banal na Biblia. Tayo po'y makinig ng pag-aaral o sermon. Ang pag-aaralan po natin mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, tayong mga Kristiyano ay dapat lamang po na patuloy sa paglago sa pananampalataya. Patuloy lamang po dapat tayong lumalago sa pagkakilala sa Diyos araw-araw. Hindi po natin nahahayaan ang ating kaisipan ay palagi ang talunan o palagi ang nag-iisip ng mga bagay na hindi maganda. Tayo po dapat ay may pagkakataon na bumangon. May pagkakataon tayo magtagumpay naman kung tayo ay nagpapatuloy, kung tayo po ay makikilala natin at tutup din ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Pinabati ko po pala ang mga nagpapatuloy sa panonood, ating mga kaibigan, kapatid at kapanalig sa pananampalataya. Tulungan niyo po ako sa pananalangin. Ang inyong butiing pastor ay tulungan niyo. Hindi ko po ito magagawa kung walang suporta ng Banal na Espiritu sa akin. Hayaan niyo pong ang inyong lingkod ay ang daluyan ng pagpapala ng Diyos ay sumaakin. Tulungan niya lang po ako at ako po'y magpapagamit sa Kanya. Nawa po maging bukas po ang ating puso at isipan sa pakikinig. Wag po natin tingnan ang ating kasalanan o ang ating kahinaan. Subalit, ang tingnan po natin ay kung ano ang kayang gawin ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Tayo po'y mag-aral ng banal na kasulatan. Ang pag-aaralan po natin ay patungkol sa pagka-Diyos. Ano nga ba? Napag-aralan natin yung nakaraan yung patungkol sa Trinidad. Napag-aralan din po natin sa katangian ng Diyos. Kung sino siya, pwede niyo po panoorin ang mga videos ko na una na nasa YouTube lang naman po. Yung iba po nasa Facebook.
Opo. Anyway, pwede ko naman pong i-upload yan kung just PM me kung talagang nawala yung video na yon na nakaraan, pwede nyo po akong i-PM para madari ko po sa inyong isend yung hindi nyo po nasubaybayan na videos. At sa mga kapatiran po natin, subaybayan lang po natin para hindi po tayo magkulang sa kaalaman, patuloy lang po tayo sumubaybay. Pag-aaralan natin ang una, our Father. Sino ba yung totoong Father natin? Nasa langit po. Ang Ama nating nasa langit. Tinuro po ng Panginoon siya sa Abba Father, ang nag-iisang Ama. Anong pangalan niya? Ano ba ang pagkatatay o tinatawag na fatherhood? Bakit ba ang Diyos ay kung minsan hindi natin maramdaman o tahimik ang Diyos? Pag-aaralan po natin to. Tayo po sumabaybay. Pauna po, natutunan po natin na umiiral talaga ang Diyos. Siya po ay nasa atin, sumasa atin ang Diyos at umiiral po ang Diyos. Alamang bagay na mabuti, sabihin natin, nakakatanggap tayo ng sweldo, nakakatanggap tayo ng pagpapala, o sabihin natin, galing po ito sa kung saan, o sa ating kakayanan, lagi po natin i-acknowledge na may pinanggalingan po yan, walang iba kundi ang Diyos na buhay. Siya po yung nagbigay ng kakayanan, ng trabaho, ng oportunidad sa atin, sapagkat napakarami tao po ang iba-ibang karanasan sa buhay. Sabi ko nga kanina, maraming nagugutom, maraming walang matahanan. Subalit tayo yung iba dyan, may bahay, may makakain, may inumin, may electric fan. Yung iba po, talagang walang bahay. Kaya mapalad po tayo, isipin natin, count our blessing. Sabi nga ng kanta, name it by one, sabi ng kanta. Sabi ng mga himno. Pag-aaralan natin yung pagka-Diyos ng Diyos. Pag-aaralan natin yung harmony ng kalikasan patungkol sa Diyos. Sinasabi ng Biblia na maraming ipinangalan sa Diyos. Napakalalim kung pag-aaralan natin ang mga kahulugan nito na kung saan nanggaling ito sa East o Middle East. Yung origin of the name of God, yung Biblia po natin ay nanggaling po ito sa East po. Compared to the Western cultures na pangapangalan, sa Eastern culture po may mga kahulugan ng pangalan. Ano ba ang pangalan ito? Pag-aaral natin ngayon to. The names of God. Sino ba sa atin? Pwedeng sumagot dyan sa comment section. O pwede kong basahin po yung inyong mga tanong at yung mga question nyo po. Kung nakikilala ba natin ang Diyos, hindi pwede nyo pong ilagay dyan yung name of God. Okay? Just type the name of God and pwede kong ma-acknowledge kung tama ang inyong sagot. The names of God are found in three forms. Primarily, compound with L-E-L and compound with Yahovah. Sabi ng Modern English Translation, Yehovah daw po. Pero, alam niyo po bang sa original Hebrew language, hindi po ito mabigkas-bigkas nila. O sa mababaw na translation ng iba, Yahweh. Iba-iba po kasi ang translation na yan. Subalit, sisikapin natin pag-aralan isa-isa. Primarily, the word only Allah, Elohim, Jehovah, Adonai, God, Lord. Yan po yung mga common names or primary na natapantawag natin sa Diyos. Theos sa Greek, di ba po? Adonai, Lord. Yun ang tawag nila sa sa sinaunang mga name of our God Almighty. Primary, tandaan po natin, primarily po yon. Then compound, pag sinabi natin compound with EL or L, pag sinabi natin Almighty God, makapangyarihang Diyos, Most High God, Everlasting God, walang hanggang Diyos. Yan po yung compound with EL. Ginagamitin po yun ng EL. Then compound with Yahovah, sa wikang naiintindihan nila, Lord God, Yehovah, the everlasting God, etc. Yan po yung name of God
na ginamit ng mga modern English po natin. Then, babasahin po natin. Kung babasahin mo, isa-isahin po natin. Pwede naman po natin, recorded videos po ito, pwede po nating i-pause, pwede po nating i-play, or just jot down note. Ang mga babanggitin ko po, references, para masubaybayan nyo po ako na mas mabilis po. Ano po? Yung word na Elohim ay makikita natin sa Genesis chapter 2, verse 4. The one who is mighty, makapangyarihan sa Tagalog. The Lord who creates, siyang manlalalang. Tindahan natin. Yung Elohim, manlalalang, makapangyarihang Diyos. Pag sinabi naman natin El Elyon, mababasa po natin yan sa Genesis chapter 14, verse 22. The one who is supreme, supremo po ang Diyos. The one who owns, wala tayong pag-aari, lahat pag-aari ng Diyos, maging ang buhay niyo po, buhay ko. Pag-aari po ng Diyos yan. El Elyon. Ang pangalan niya din po ay Adonai. Adonai, Genesis chapter 15, verse 2. The one who is ruling, siyang nakapamumuno. The Lord, our Master. Siya lang po ang ating Master kung tutusin. Tayo tawag tayo ng Lords, Idol, kung ano tatawag natin sa tao. Pero siya po ang tunay na Master. Siya lang po ang tunay natin, boss dapat. Yung kung kikilalanin po yung mataas sa atin. El Olam, Genesis chapter 21, verse 33. The one who is mysterious. The Lord who reveals. Lahat ng mga bagay na hindi natin nalalaman, sekreto, alam ng Diyos yan. El Olam, Genesis 21 verse 33. Sa mga nag-aaral ng lihim na karaman, mga karunungan, ito po, pag-aralan nyo po ang hayag na karunungan. Nababasa po natin sa Biblia po ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag naintindihan po natin ng Diyos yung kapangyarihan ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, mapapasa atin na magagamit naman natin to sa tama. Naalala ko yung pinag-aralan nung nakaraan, yung sinasabi na dapat matakot tayo sa Diyos. Ngayon, kung gusto natin ng karunungan, matuto tayong matakot sa Diyos. Kagaya na napag-aralan natin nung nakaraang online worship natin. Pasimula ng karunungan yung pagkatakot sa Kanya. Isa pa sa pangalan niya ay Jireh. Genesis chapter 22 verse 14. The one who redeems, the Lord who provides. The one who redeems, the Lord who provides. Yan po yung name niya. Okay? Ropi. Pag sinabing Ropi, Jehovah Ropi. Exodus chapter 15 verse 26. The one who heals. O sa ibang Rapa. Ropi. The one who heals, the Lord who heals. Yan po yung kahulugan niya na mababasa po natin sa Exodus chapter 15 verse 26. Jehovah Nissi, isa po sa name of God, Jehovah Nissi o Nissi. Exodus chapter 17 verse 15. The one who fights for us. Kung walang katarungan, walang iniisip natin bakit ganito, siya po makikipaglaban sa atin. The Lord, our banner. Sinasabi, our banner. Siyang tagapagtanggol natin. Jehovah Yekadai. O Yekadiah. Hindi po natin mabigkas ng tao sapagkat ito'y foreign language sa atin. Pero yan po yung malapit na tradisyon. Yekadiah. Jehovah Yekadiah. Exodus chapter 13 verse 13. The one who sanctification. The one who sanctification o the Lord who sanctified. Siya po yun. Jehovah Shalom. Di ba kapayapaan po pagkakaintindi po natin yan. Sabi po ng Judge chapter 6 verse 24. The one who give peace. The Lord, our banner. The Lord who give peace. Tandaan po natin yan, Jehovah Shalom. Then, Jehovah Sabaoth. Yung Jehovah Sabaoth in 1 Samuel chapter 1 verse 3, the one who is possessing the Lord of hosts.
Bilayin yun. Siya po ay mandirigma. Siya po ay mananalo. The Lord of Hosts. Sinasabi. Sabi din sa ibang name niya po ay Yahovah Shidkenu, na mababasa natin sa Jeremiah chapter 23 verse 6. The one who is justifying, the Lord our righteousness. Sabi din na isa pa sa name niya ay Yahovah Shammah. Shammah. Ezekiel chapter 48 verse 35. The one who is present, the Lord at hand. Malapit siya, present siya. Yung Shammah na sa Hebreo, yun po yung pagkakilala niya. Pangalan niya po yun, Ezekiel chapter 48 verse 35. Nariyan lang po ang Diyos. Present all the time. El Elyon, Elyon. Yahovah Elyon, Elyon. Psalm chapter 7 verse 17. Pag sinabi natin Yahovah Elyon, the one who is blessing, the Lord who bless, siya po yung nagpapala. Oh, Yahovah Ro'oy, Ro'oy. Pag sinabi ng Ro'oy, mababasa po natin sa Psalm 23 verse 1, the one who is caring, the Lord our shepherd. Siya po yung tunay na pastol natin. Kung tayo magpastol, siya po yung tunay, pinakatunay na pastol. Siya po yung nag-iisang pastol natin. Natapos po natin yung itapik yung patungkol sa mga names of God. Kung makikilala lang po natin yung names of God, yun din po yung katangian niya, kung sino siya. Lalo sa ulumang tipan na hindi pa natin masyadong yung Diyos, yung po pagkakilala niya sa pangalan niya, iba-iba po ang tinawag sa kanya. At yung po ang karakteristik niya. Then, the fatherhood of God, pag-uusapan din natin, bilang ama, sino ba siya? Nasaan ba siya? Ang amang nasa langit. Siya ay nasa mga langit. Kasi po, yung ating physical na langit dyan, hindi po yan yun. Yung mas mataas pa po dyan. Sinasabi ng Matthew 6 verse 9, this is our happiest conception of God. Conception of God. Yan po yung pinakamagandang conception ng maiisip natin na pinakamalapit kung sino Diyos. Siya ang ating Ama. Okay? Pagan religion knows nothing of God. Hindi nila kilala ang Diyos. Yung mga paganong relihiyon, yung mga ibang paniniwala, iba-iba ang perception nila sa God. Sa atin, na nakabasa ng banal na kasulatan, Biblia, tayo naabutan ng biyaya o habag ng Diyos, naunawaan natin na ang Diyos ay maibigin. Siya ang Ama nating nasa langit, our Heavenly Father. Sinasabi ng mga paganong relihiyon na nakakatakot ang Diyos, na mag-aalay ko ng mga kung ano-ano para sa Kanya, masisinda ka sa Kanya. Pero itong Diyos na nakilala natin sa Biblia, ang Diyos na nagmamahal, ang Diyos na pwedeng maging kaibigan, ang Diyos na ating kasama at malalapitan, siya ay kanais-nais. Ang kanyang persona ay kanais-nais. It was our Savior na kinakailangan natin ng patuloy na ugnayan. Ini-encourage tayo na mag-pray sa Kanya. Sabi nga ng Abba Father, sabi, yun ang revelasyon ni Jesus Christ sa atin sa pakikipag-unayan at sinasabing, turuan nyo kaming manalangin. Kaya sabi niya, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Sabi ng Panginoon Diyos. Itutuloy natin. Talaga yung relationship, yung pakikipag-ugnayan natin, dapat meron tayo noon sa Diyos. Kasi kung wala tayong ugnayan, wala tayong pananampalataya sa Diyos, patay tayo niyan. Baka hindi tayo mapunta sa kaligtasan sa langit. Pero kung alam natin sa buhay natin, kung nakilala natin ang anak ng Diyos, si Kristo, makakaugnay na tayo ngayon sa Ama, which is our Creator, our Heavenly Father. God is revealed as Father in two ways. Paano niya ba pinahayag ang kanyang sarili? Una, as the Father of our Lord Jesus Christ. Ama siya ng ating Panginoong Jesus. Mababasa natin sa John chapter 5 verse 17, 1 verse 14. Sa ikalawa, as the Father of who believe in our Lord Jesus. Sa mga kumikilala sa Kanya. Kung kayo naniniwala sa Panginoon Jesucristo, kayo'y kapatid ni Kristo,
Therefore, ama nyo ang nasa langit. But as many as received, sabi ng 1 John chapter 12, but as many as received Him, to them gave He the power to become the sons of God. Sinabi po yon. Tayong binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. Sa mga Hudyo po, iba ang pananaw nila sa ating amang nasa langit. May dalawang uri ng paniniwala. Sila una, the poetical. Sabi sa kanila, the father of the fatherless and a judge of the widows is God of the holy habitation. Psalm 68 verse 5. National. Yung tingin nila. Pangalawa, national. And thou shalt say unto Pharaoh, thus said the Lord, Israel is my son, even my firstborn. Exodus 4 verse 22. Hanggang sa nationalistic, buong bansa ay kinikilala ang Diyos bilang Ama. Hindi lang ng isang tao. Opo. Yun ang pananaw ng mga Hudyo. Okay? So sa ating mga Christian, deepen na at talagang mas lumalim pa ang pagmamahal natin sa Kanya. Talagang malapit na ang ating relasyon sa Panginoon Diyos. Israel did not have a personal consciousness of sonship as God is my Father. Hindi nila matanggap yun na pwedeng ang Diyos ay manganganak. Ipinanganak niya ang sarili niya, yung kanyang anak. Hindi nila matanggap yun. Modernization, God is my Father and my Father will not harm me. So I will take my eat, drink, and be merry, and He will be merciful to make me to end. In John chapter 8 verse 44, Jesus spoke to the Jews, Ye are your father, the devil, and the lust of your father ye will do. God is the creator of all, but the father of only those who are in the family. Ama lang ang ating Diyos kung tayo'y nasa pamilya ng Diyos. Paano kung wala tayo sa pamilya ng Diyos? Siguraduhin po natin yan. Tayo ay kasama sa kanyang pamilya. Para hindi tayo matulad sa sasabihin, kayo sa ama niyong dyablo. Ay yung gagawin natin sa pananampalataya, dapat magbubunga ito ng kagandahang loob, kabutihan at pagiging mabuting gawa. Hindi po yung kagaya ng yung mga taga-sanlibutan na wala na silang maisipan sa sarili, walang magawa, gagawa na lamang po ng kasamaan. Sila'y sa ama nilang dyablo. Dalawa lang naman, ang ama ang Diyos mo, o yung ama mo yung kalaban ng Diyos. Siyempre po, ang dyablo. Kung tayo'y mananatili sa pananampalatayang ito, dituturing tayo mga anak at mga sons and daughter, tawag, said the Lord. 2 Corinthians chapter 6 verse 17 to 18. Bilang ama natin ng Diyos, siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Kung tayo'y anak ng Diyos, susundin natin ang Diyos. Makikinig tayo sa ating ama. Makikinig tayo din sa kanyang anak, siyempre. Kung pinaniniwalaan mo ang Diyos Ama, papaniwalaan mo din sana ang Diyos Anak. At ang relasyon na to, ng mag-ama, Jesucristo at siya, yun po ang minomodel natin. This is the ideal work na kailangan natin magawa bilang tayo ay from alipin ay magiging anak. At ang anak ay yung may karapatan po sa mga mana mana sa ama, sa totoong ama. Kaya mapalad po tayo kung tayo magkaroon ng buhay na walang anak. Naunawaan niyo itong aral na ito, nagpapatuloy po tayo. Siya nga, tayo ay magkakasama-sama sa buhay na walang starting na panahon. Bakit nga ba ang Diyos ay silent o tahimik ang Diyos? May mga tanong na ganyan nababasa lang natin. Napakahirap paliwanag sa iba, pero ang tunay na Diyos ay nagmamahal sa atin. Bakit siya tahimik? Ba't hinayaan niya mangyari ang mga bagay na hindi dapat mangyari? Bakit pa nagkakaroon ng problema? Pagsabog, aksidente, lindol, sakuna, nandun ba ang Diyos o gera? Nandun ba siya? Nakikita niya ba lahat? Yun ang kakatanungan natin. Yung iba na wala ng pananampalataya na sa Diyos, sa pag-iral ng Diyos, dahil nga, bakit hindi siya nakikialam sa oras ng mga ganito pangyayari? Ano ba, sa oras sa kabingit ng kamatayan, ba't hindi niya tayo tinulungan agad? Ba't pa tayo hinayaang mapahamak? Ito po, masasagot natin sa pamamagitan ng pag-aaral po natin ng banal na kasulatan. Ito po yan.
Okay, okay. May mga nag-add po sa akin ng true audio, okay? Pag-aaralan po natin ito. Oh, that I might find him. Okay? Sabi ng Job chapter 23 verse 3 to 4. Oh, that I knew where I might find him, that I might calm him in his seat. I would order my cause before him and will fill my mouth with arguments. Sabi ng Psalm 28 verse 1. Unto thee will I cry, O Lord, my rock, be not silent to me, lest if thou be silent to me, I become like them that go down into their pit. Into the pit. Okay po, yung pagbabasihan natin. Men have devised several answers to this age-old problem. Yung deism po, ano ba yung deism? Saying that God is good, but He has no time to look after the details of life. God is only a spectator of affairs of this life. Mayroong naniniwala sa ganung paniniwala, sa deism. Ito naman yung word na atheism. Saying that silence proves that God is a myth. A living God would not speak. Ayun po, yung atheism po yan. Pag sinabi nating materialism, saying that the world is governed by law without personal God and that we are at the mercy of blind chance. Yan po yung paniniwala ng marami ngayon. Akala nyo po, wala kayong paniniwala sa mga hindi nagpaniniwala. Ito po kayo, materialism. Meron kayong label, materialism kayo. Ang sinasamba nyo sarili nyo, ang sinasamba nyo agham o kung anong paniniwala nyo makasarili. Yan yung paniniwala. Ang kaibahan namin na may paniniwala sa theism, kami ay naniniwala na may disenyo ang lahat at lahat ay may pinagmulan. Walang aksidente ang lahat ng bagay. Yan po ang pananampalataya natin. Mga naniniwala sa Diyos. Pero exclusively tayo mga Christian, naniniwala tayo si Jesucristo lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Yan po ang katotohanan. To reject God and the Bible, okay? Magkakaroon tayo ng malaking problema dyan pag hindi natin pinaniwalaan ang Diyos. Kaya hindi po ang banal na Biblia. Kasi magkakaroon tayo ng yung kapalpakan natin, hindi natin maaayos. Patuloy tayo mabubulagan. Kailangan natin ng gabay. Kailangan natin ng patuloy na pagsisiyasat sa Panginoon. Bakit nga ba ganito ang Diyos? Hindi natin nakikita. Bakit yan? May dahilan po yan. Indifferent, no. Christ suffering on the cross, Christ. My God, God cared for so much souls that we continued His wrath upon the Son. Dahil po sa ating kasalanan, dahil po sa ating kahinaan, dahil po sa ating karumihan, kaya hindi natin maramdaman ng Diyos. Kung bakit hindi natin makita ang Diyos, dahil sa ating kapusungan, sa ating kasalanan. Noong time po kasi ng Panginoong Kristo, ay nasa bayubay sa krus, idinala niya ang kasalanan sa libutan, naranasan niya rin to bilang tao, inako niya yung pagiging makasalanan. Kaya sinabi niya, my God, why thou you forsaken me? Nasabi niya yun sa walang pananampalataya dahil pinasan niya ang kasalanan sa katawan. Ganyan na ganyan po tayo kapag wala tayong Diyos. Sabihin natin may Diyos, kilala natin ang Diyos. Pero yung ating buhay hindi ganoon. Ang ating paniniwala sa pagtanaw ng sa Diyos, hindi Diyos. Dahil nga sa ating kasalanan. Nalaman mo tong Bible, naintindihan mo tong Bible, nagpe-pray ka rin minsan. Pero, kung ikaw, hindi mo pinagsisisihan ang iyong kasalanan at patuloy ka pa rin namumuhay sa makamundong bagay, kapatid, kaibigan, hindi natin pwedeng maglingkuran ng dalawang Panginoon, si Satanas at ang Diyos. Paglingkuran mo lang ang Diyos. Siya lang ang Diyos at Panginoon. Nang sa gayon maramdaman natin siya at makita. Kung mananampalataya tayo, makikita natin siya. Kung malinis ang puso natin at tayo inosente, makikita natin ang Diyos. Yan po ang sagot doon. Okay? Bilang nag-oobserba, mga nag-oobserba dyan na nanonood po dito sa programang ito, naway nakukumbinsi ko po kayo na ang katotohanan na sa ating mga kamay na kung tayo makikinig ng ebanghelyo ng Panginoon.
Nauunawaan nga tayo ng Diyos dahil nalalaman niya lahat ng bagay. So, bali tayo binibigyan ng tsansa pa kung tayo magpapatuloy sa Kanya. Binigyan niya tayo ng free will para maniwala sa Kanya. Okay? Ang Diyos ba hindi nagmamahal? Mapagmahal ang Diyos. Dahil pa nga ating mga magulang at ang ating sarili, pagmamahal sa sarili natin. Kung mahal mo sarili mo, mahal ka ng magulang mo, mas mahal ka ng Diyos. Dahil alam na alam niya kung sino ka bago ko paisilang. Bago niya piliin ang magiging magulang mo, alam na ng Diyos kung gaano kanya mamahalin. Mahal na mahal ka ng Diyos. The parent that truly loves a child will punish him. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 7 to 8. Basahin nga natin para manawa natin sa Tagalog. Anong sinasabi ng Hebreo? Mga taga Hebreo. Ay po, basahin po natin. Hebreo 12 7 to 8. Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis, inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alingang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama, natapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan na pawang nararanasan ng lahat. Kung gayo'y mga anak, naligaw kayo at hindi tunay na anak. Mapapansin po tayo, pag tayo na Kristiyano, ba't napakahirap? Bakit na may pagsubok? Bakit tayo dumaranas ng pag-alipusta ng tao, pangungutya ng mga tao? Bakit po tayo nagdaranas ng kagaya sa mga kasimbol pagsubok? Ba't inahayaan po yan? Yan po ang sagot. Kung tunay kang anak, papaluin ka ng Diyos kapag ikinagkamali. Didisiplinahin ka ng Panginoong Diyos kung kayo nagkakamali. Kung ikay nagkakasala, parurusahan ka ng Ama. Bilang ako yaman, ganun din po ako eh. Hindi ko pa hayaang magkamali ang anak. Tama na sangsabay, tama na ang ng disiplina upang sumunod siya, upang hindi mapahamak. Gayon din po ang ating tunay na Ama sa langit. Kung tayo tunay na Ama, kung siya'y tunay na Ama at tayo tunay na anak, magpapadisiplina po tayo sa kanya. Tatanggapin lang po natin ang mali natin. Okay? Bilang Ama, siya ng ating buhay. Siya po ang lumikha sa atin. Siya ba ay unwilling? He sees the end from the beginning and the end. Alam niya yan. Planado na po ang lahat. Alam na po ng Diyos ang mangyayari sa buhay natin. Nakatakda na po ang lahat. Nasa atin na po yun kung paano tayo kumikilos sa mundong ito. Kung pipiliin ba natin siyang katagpuin. Kagaya nito, may online service. Hinahayaan ng Diyos na umiral itong online service na ito upang maraming makapakinig. Hinahayaan ng Diyos yung makagaya ko na mga Kristiyano na mangaral through online service upang kami ay makaabot sa inyo. At balang araw, kayo naman din po magkakaroon ng pusong paglilingkod. Kagaya din po namin. Tayo pa magpatuloy. Naintindihan po ba natin yung mga bagay na nabanggit ko kanina? Ito po yung mga tamang view. Kung kanina mga negative view, ito po yung mga tamang view. Na common sense view, may difficult, okay? For whatsoever a man sowed, what shall we reap? Kung ano pong ating tinanim, siya nga anihin. Galatians 6 verse 7. Okay? Isaiah 55 verse 8 to 9. It is right that my funny mind should be questioned of working Almighty God. Sabi nga ng doubtless, God's master plan for my life will include sorrow, suffering, and pain. Sa pilosopo, sa pag-ano po ng philosophy, human free will involves the consequence of those actions. Human freedom means moral responsibility. Adultery leads to syphilis or AIDS. Example lang po yun, ha? Kung kayo mahilig sa premarital affair, taksil kayo sa asawa nyo, sa nobya nyo, ayan po, bakit nagkaroon ng ganyan sakit? Sa transmitted disease, yung mga AIDS, di ba po, yan po ang bunga ng ating kasalanan na merong
Pag nagkamali ka, yan yung cause and effect. Di ba po? Isang halimbawa lang po yan, na totoo yung hustisya ng Diyos. Kahit sa lupa, yan. Nagkakasakit, di ba po, pag ikaw mayroon kang affair sa iba, pumatol ka sa marami kang partner, yun ang nangyayari. Sorry po sa mga iba pong, kung kayo tinatamaan, pero ito po yung word of God yung binabanggit ko pong ito. Lover's view, okay? God is a jealous lover. Totoo nga ba to? Exodus 20 verse 5. Says the Lord, thy God, I am jealous God. Sa ibang translation po, pangalan niya mismo yun. Mapanibughuin, seloso. He seeks to divorce us from everything and cause us to cling closely to Him. Talagang ang Diyos ay ang gusto niya talaga exclusive sa Kanya lang po. Okay, in dispensational view, this is the day of the man, that the day of sin, the day of grace, when God beckons, come home. But the day of judgment is coming, and the silence of God will be broken with audible condemnation. God will yet recount us account with men and their relationship with God and society. Yan po. Faith view. In John chapter 13 verse 7, Jesus answered and said unto him, what thou knowest not now, but thou shalt know hereafter. Lord, teach me to wait patiently. Yan po sinasabi. Kailangan bilang mananampalataya, patuloy lang tayong magpasensya sa lahat, okay? Kagaya ni Kristo. Pasensya po tayo kasi yan ang una kang nakanawa. Tayo, una nakaalam ng katotohanan. 1 Peter chapter 1 verse 7, that the guinness of your faith being much precious than gold. Sinasabi po, tested by fire. Sinusubok po tayo sa apoy. Kung tayo tunay na mananampalataya. In John chapter 9 verse 3, Jesus answered, neither hath this man sinned or his parent, but the work of God should be made manifest in him. This is the story of a man was born blind. Kaya yung iba naman na may pagsubok o naging nagkaroon ng problema, nakalagay po sa banal na kasulatan, upang mahayag ang kadakilaan ng Diyos. Yun po ang sagot kung bakit may mga taong pinanganak na may sakit, kung bakit nagdaranas ng ganyan po na problema, gera, dahil upang mahayag ang kaharian ng Diyos, ang gloria ng Diyos, kasi may purpose po ang lahat. Upang maluwalhati ang Diyos sa pamagitan po natin. Sa pamagitan ni Kristo, yung buhay po natin. Kung ginoglorify natin ang Diyos sa buhay natin, magpapatuloy po tayo sa pananampalataya ito. Conclusion, ito na po. Kailangan mag-isip tayo na, sino nga ba ang Diyos? Kilala ko ba ang Diyos? Ikaw ba? Alam mo ba ang Diyos? Alam mo ba ang kaligtasan? Tutunay bang mahalaga? At nakikipag-usap ka ba sa Diyos? Sinasagot niya ba ang mga panalangin mo? Nararamdaman mo bang ikaw anak talaga ng Diyos? Sa gayon, mamuhay ka sang-ayon sa iyong pananampalataya na ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos. Kung anong bunga, siya ang puno, siya ang bunga. Because that when they knew God, they glorified Him, not as God. Sabi ng Romans 1 verse 21 yun. Saka rin verse 20-22. Kahit alam nila ang Diyos, hindi nila niluluwalhati. Dapat niluluwalhati natin ang Diyos bilang siya ay Diyos. Kung tayo nag-aaral ng teolohiya, kung tayo nag-aaral ng mga bagay patungkol sa pagka-Diyos, siyempre po yung luwalhati natin sa Diyos, lalo pong madadagdagan nyo, na tunay nga nakikilalanin natin kung sino siya. Matthew 11 verse 27 teaches us that the work of the Son is to reveal the Father. Kung gusto mo makilala ang Ama, kilalanin mo natin ang anak, si Kristo Jesus. Tayo po ay manalangin habang may oportunidad, kilalanin natin Diyos. Be still, know our God. Psalm 46 verse 10. Ngayon pong gabing ito na pag-aralan po natin yung kanyang pangalan, kung bakit siya tahimik, kung sino nga ba ang Diyos. Maraming po salamat, Ama, sa biyaya ng pinagkaloob niyo sa amin, sa pag-unawa ng inyong banal na kasulatan. Purihin kayo, tuwalhatiin kayo, may taas sa Panginoon Jesus. Amen.
Okay, dadako po tayo sa siyang gawain ng Panginoon. Sa pagkakaloob sa gawain po. Sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7, each one of you give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Emphasis the importance of willingness and joy in giving. Kung tayo masaya, kung tayo maligaya sa pagkakaloob, yun po ang karapat-dapat na pagtulong natin sa naman. Ini-encourage ko po mga kapatid ko po sa pananampalataya, sa sambahan, sa Church, Chapel of Worship na Christian Faith Ministry, na magkaloob po tayo sa gawain, mag-ambag po tayo sa, upang makatulong po tayo sa kapwa natin Kristiyano, upang mapalaganap pa natin ang karangalan ng Diyos, upang may mapatayo tayong mga bahay-sambahan, at makapagpabuhay tayo ng mga manggagawa ng Panginoong Diyos. Ay, magpatuloy sa susunod na gawain. At ako naman po tayo sa Panginoon sa mga kaloob na ito, purihin nawa kayo at itaas. Yan po, anytime you can send your intention po sa pagkakaloob through sending me a PM, and I will send my GCash and any or in kind, kung anong yan po ay mapupunta sa gawain ng simbahan po. Okay, patuloy po sa ating gawain. Help start your lifestyle change. Cook with Golden Fiesta canola oil. I'm oil good. May daily coins rush na. Check in early for bigger rewards. Spin and win up to 10,000 points. Check in na. Ato po kalalahanin ang Panginoong Jesucristo sa banal na hapunan. Ayon sa Juan 6:53 hanggang 55, kaya sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, Alalahanin po natin ang ating Panginoong Jesucristo at ako sa kanya. sa ginawang sakripisyo sa atin. Siya'y napakaliit. Maaaring ang kanyang timbang ay aabot sa 3 hanggang 4 na kilo. Kung pananatilihin niya ang kanyang pagkain, ang kanyang timbang ay bibigat, at siya ay tatangkad. Kahit tulad nito, ang mga anak ng Diyos na binautismuhan sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay dapat panatilihin ang pagkain ng laman at pag-inom ng dugo ng anak ng tao. Ito ang daan upang mapalago nila ang kanilang pananampalataya. Ayon sa binasa natin, Juan 6:53, kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Kahit na maging anak ka ng Diyos na ipinanganak muli sa pamamagitan ng banal na Espiritu, maaari pong maiwala ang iyong espiritual na buhay kung hindi ka kakain ng laman at uminom ng dugo ng laman ng anak ng tao. Pareho din sa tao na mamamatay kung hindi kakain. Gayunman ang mga anak ng Diyos na nakapagpapanatili ng kanilang espiritual na buhay, kung sila lamang ay kakain ng laman at uminom ng dugo ng anak ng tao, CDO Old Style Corned Beef. Juicy sarap at di feeling ng nga. Try
6:55. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Juan 1 verse 14. Naging tao ang salita, at siya ay nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan, kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Juan 1 verse 1. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Gayunman, ang laman ng anak ng tao ay kumakatawan sa salita ng Diyos. Ang kainin ang laman ng anak ng tao ay kainin ang salita ng Diyos. Para mapanatili mong buhay ang iyong espiritu at mapalago ito, kinakailangan mong maging masipag sa pagkain ng salita ng Diyos. Ngayon, ano ang ating gagawin para makain ang salita ng Diyos? Una, kailangan nating basahin ang Biblia at makinig ng mga mensahe na binabahagi sa mga pagsambang gawain upang matuto ng salita ng Diyos. Subalit hindi natin pwedeng sabihin na kinakain natin ang salita ng Diyos dahil lamang sa alam natin ang mga ito. Kailangan nating ilagay ang salita sa ating mga puso bilang ating kaalaman. Pagkatapos natin kainin ang masustansyang pagkain, kinakailangan naman natin na tunawin ito upang maging kalakasan mula dito. Gayun din naman, kailangan nating mapatunaw o tunawin ang espiritual na pagkain at sipsipin ang salita ng Diyos upang ang ating mga kaluluwa ay managana. Bilang halimbawa, sa unang Tesalonica 5:16 hanggang 18, magalak kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos, mas mabuti na kumain at matunaw ang pagkain kapag mayroong tubig. Kagaya nito, kapag ating kinain ang laman ng anak ng tao, kailangan natin inumin ang dugo ng anak ng tao ng kasama. Sa ganitong paraan, ating matutunaw ang laman ng anak ng tao. Ngayon, ano ang inumin ang dugo ng anak ng tao? Ito ay ang dugo ni Jesus. Paano natin iinumin ang kanyang dugo? Ang dugo ni Jesus ay mahalagang dugo na dalisay at walang dungis. Levitico 17:11. Sapagkat ang buhay ng alimang hayop ay nasa dugo, kaya huwag kayong kakain ng dugo. Ang sino mang lumabag dito ay ititiwalag sa kapulungan. My daily points for Flash. Check it. People legally or spin it with 10,000 points. Mag-check in na. Hebreo 9:22. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo, at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Ayon sa espiritual na batas, ibinubo ni Jesus ang kanyang mahalagang dugo upang tubusin ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Ngunit kahit na ibinubo ni Jesus ang kanyang dugo para sa kasalanan ng lahat ng tao, hindi lahat itatanggap ng kapatawaran. Unang Juan 1:7. Ngunit kung kayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa, at ang dugo ni Jesus na kanyang anak na lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Sinasabi dito na ang dugo ni Jesus ay lilinisin tayo mula sa lahat ng ating mga kasalanan kung lalakad tayo sa liwanag. Ang kapangyarihan ng mahalagang dugo ni Jesus ay may papamalas lamang sa mga lumalakad sa liwanag. Samantalang, yung mga hindi lumalakad sa liwanag ay hindi makatatanggap ng kapatawaran mula sa kasalanan. Kahit nasabihin nilang naniniwala sila sa kapangyarihan ng dugo. Kaya naman, ang inumin ang dugo ng anak ng tao, kailangan nating lumakad sa liwanag. Dito ang liwanag ay ang salita ng Diyos. Ang kumilos ayon sa salita ng Diyos ay lumakad ayon sa liwanag. At ang inumin ng dugo ay isabuhay ang salita ng Diyos ng wasto. Upang tunawin ang salita ng Diyos sa iyong kalaman at bungkalin ito sa iyong puso, kailangan natin itong isabuhay ang salita ng Diyos. Siyempre, hindi natin may
isasabuhay ang salita ng Diyos ng 100% mula sa simula. Subalit kung susubukan natin ito, dahil sa pasasalamat sa pag-ibig ng Diyos, bibigyan niya tayo ng biyaya at kalakasan na maging ang banal na espiritu ay tutulungan tayo. Kaya't mas may sasabuhay pa natin ng higit ang salita ng Diyos. Bilang pagbubuod, ayon sa Lucas 15 verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa sa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Magpatuloy tayong kumain ng laman ng anak ng tao na siyang salita ng Diyos. Pagbalay-balayin natin ito, pagkatapos ay uminom tayo ng dugo na nangangahulugang ilagay sa aksyon ang salita ng Diyos at magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyo. Ating pangalalahanin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa atin sa krus ng Kalbaryo. Alalahanin po natin ang ginawa niya sa atin. Kilalanin natin ang ginawa ng Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Panginoong Diyos, Ama naming nasa langit, pagpalain niyo po ang katas ng ubas bilang simbolo ng dugo ni Kristo. Pagpalain niyo rin po ang tinapay na walang levadura bilang simbolo ng katawan ni Kristo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ipinangangaral sa inyo. Nang gabing ang Panginoong Hesukristo ay pinagkanulo, siya'y dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, sinabi, ito ang bagong tipan, ang katiwan na nagpeperaso upang sa marami ay tumanggap. Gayon din naman ito ang katas ng ubas upang sumisimbolo sa dugo ng kordero na titigis ang dugo nito para sa marami. Ating tanggapin ang sangkap ng bagong tipan. Tayo po uminom ng katas ng ubas. Panginoon, marami pong salamat sa inyong sakripisyo. Tunay nga po, Panginoong Diyos, na ginawa nyo ang sakripisyong ito para sa katubusan ng aming mga sala at upang kami makalapit muli sa Ama sa pamamagitan ng inyong sakripisyo sa krus. At muli, gagawin namin ito hanggang sa muli niyong pagbabalik at pagparito dito sa lupa. Marami pong salamat sa ginawa niyo para sa amin. Ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Tayo po manalangin sa pagtatapos ng gawain. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, pinupuri ka namin, Panginoong Hesus, sa Espiritu at Katotohanan. Marami pong salamat sa pagkakataon na masamba ka sa Espiritu at Katotohanan. Salamat po sa pagsubaybayan ng mga viewers na ito. Nawa, gayon din po ang mga mananampalataya sa ibang panig mundo, gayon din po sa Chapel of Worship Christian Faith Ministry na hindi po nakadalo na ngayon ay nanonood through online po. Amang Diyos, sa magitan ni Kristo Jesus,
Katagpuan niyo po ang kanilang mga pangangailangan, anumang kailangan nila, problema, kagipitan sa buhay na masolusyonan na ito. Ilang Diyos, kung sino man may karamdaman, pagalingin niyo po sa pamagitan ng pangalan ni Jesucristo. Ang kagalingan ng Panginoon na sumainyo. Dinadalangin namin po ang aming mga problema, ang aming mga gagawin pa sa buhay na to, ang aming trabaho, ang aming pamilyang ito. Kayo po ang nagbigay sa amin ito. Tulungan niyo po kaming masunod po ang inyong kalooban. Ilayo niyo po kami sa masama at patawarin kami sa aming mga kasalanan. Muli, tinataas namin inyong pangalan at pagpalain po sila sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Maraming po salamat sa pagtatapos ng gawain ito. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Maraming pong salamat sa pagsubaybay at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesucristo.